Ito ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Ipinagdiriwang ang pinakamagandang regalo sa sanlibutan, ang Panginoong Hesukristo, pag-asa ng mundo, ang sanhi ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Maraming salamat at sinasama nyo kami sa inyong bisperas ng Pasko dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po, si Aloha Cero. Yan, ako po si Lemon Rainier at maraming salamat nga po. No? Maligayang Pasko, manigong bagong taon sa ating lahat. At excited na kami dahil tayo ay magkakasama bisperas ng Pasko at talaga naghanda kami. May mga pin-prepare kami para sa iyo kaagapay at maririnig mo rin at makikita ang mga kasamahan namin maya-maya. Ayan, at sige, relax lang kayo dyan, tutok lang kayo, mag-imbita kayo ng family ninyo, mga kamag-anak nyo, tawagan nyo na sila, sabihan nyo na sila. Ayan, at tutok lang kayo sa iba't ibang kaparaanan natin dahil nagpapatuloy ang ating celebration, ang DZAS Christmas Specials, dakilang tagapagligtas. Of course, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At ngayon, Aloha, ay bibigyan daanan natin itong pinaghirapan natin na pag-ensayo natin. Remember, talagang marami tayong pinagpraktisan at talagang effort para ito sa Panginoon, of course, and sa listeners and viewers natin. Pero mayan, makikita yung mga surprises kami dyan. Bibigyan na po natin ito. Agapay, pakinggan po natin ang aming pagki-Christmas caroling para sa iyo at para sa Pilipino. Dumarating ang araw ng Pasko, ay nagsasaya ang lahat ng tao. Ang kapayapaan ay nadarama, kamahal ang bawat isa. Sa mga handaan at pagsasaya, alaala ang kapanganakan niya. Si Jesus ang siyang ating ipagdiwang, siya ang buod nitong Kapaskuhan. Siyang sumilang, ang kanyang alay sa ating kaligtasan. Misahay na sa puso ng sinuman, maligayang, maligayang Pasko. Di dumarating ang araw ng Pasko, ay nagsasaya ang lahat ng tao. Ang kapayapaan ay nadarama, siyang sumilang, ang kanyang alay sa ating kaligtasan. Misahay na sa puso ng sinuman, maligayang, maligayang Pasko. Sapagkat si Jesus ang siyang sumilang, ang kanyang alay sa ating kaligtasan. Misahay na sa puso ng sinuman, maligayang, maligayang Pasko. Ito ang 702 DZAS Christmas Specials.
Christmas! Nakakatuwa naman po yung amin pong ginawang yan. Praise God! At tayo'y nagkaroon ng kasiyahan at muling pagkikita-kita, Jo. Opo, pero yung pagkikita na yan talagang sinigurado po namin na kami po ay nasa malusog na kalagayan, fully vaccinated, free from COVID-19, and praise God po, maayos at maluwalhati naman namin na isagawa yung shooting na yan. Pansamantala lang po kaming walang face mask. Yung iba siguro hindi huminga, pero pagkatapos nun nag-face mask po kami ulit. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, bumabati po sa lahat ng Merry Christmas, maligayang Pasko mula po rito sa Valenzuela City. Maligayang Pasko. Maligayang Pasko po. Ako po si Aileen Valdez sa RTV and mula sa Marikina. Yes. Marikina City. Mula naman po sa Valenzuela ang atin pong administration staff assistant. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Menchi Marcos po from Valenzuela, Poblacion. Magpapakilala po isa-isa, Kuya Lem, ang atin pong mga kasamahan. Dire-diretsoy na natin mula sa programming team. Yan, maligayang Pasko po at manigang bagong taon po. Ito po si classmate Hannah Placer mula pa rin po sa Valenzuela. Sa likod lamang po ng dating CRCM. Ayan, hello po! Nakakamiss. Ay punta naman tayo sa Angono, Rizal. Hello po sa inyo mga kaagapay. Maligayang Pasko po at manigong bagong taon. Kael Garcia po, mula po sa programming team. Mula po dito sa Art Capital ng Pilipinas pero hindi marunong sa visual arts. Kael Garcia po. Okay. Ready na rin si Absidy. Hi mga kaagapay, mula po sa San Pedro, Laguna. Merry Christmas po and Happy New Year! Ito po si Absidy Ferrer at part po ako ng programming team ng DZAS. Sa baba naman niya ay si... Malayo pa, nag-choppy pa, bumiyahe pa yung aming signal sa Pasig. Yes, Arwel? Ayun. Isang maligayang Pasko sa inyo mga kaagapay. Ako po si Arwel Mendoza mula sa programming team. Bumabati po ng muli isang maligayang Pasko mula sa lungsod na kung saan umaagos ang pag-asa, Pasig City. Punta naman tayo ng Carmona. Hello po mga kaagapay, Kayla Escalante here po. Bumabati po ng Merry Christmas mula po sa lugar ng mga matatapang, Cavite po. Yeah. Wow. Matapang din ba ang pinanggalingan ng ating bunso? Hello po mga kaagapay, ako po pala si Brian De La Cruz kung saan sa amin po matatagpuan ang pinakamasarap na puto sa Pilipinas, Laguna. Hello! Yan ako, maraming salamat. Maririnig nyo pa po ang kanilang mga kwento maya-maya dito po sa kabuuan ng programa natin sa Bisperas ng Pasko on 702 DZAS. Dako naman tayo sa mga kaagapay natin na malamang naririnig nyo rin ang mga pangalan. Wala po sa Radio TV team sa pangunayan ni Aileen. Sino-sino ang ating mga kasama? Ayan na po ang ating mga RTV. Abby Glindo! Pakilala ko daw. Hello. Hello po. Ako po si Abby Glindo from RTV team and taga-Pasig din po tulad ni Kuya Aru. Wala po akong kasabihan pa ngayon pero mag-iipon muna ako. Susunod po natin ang ating magiting Chris Rosete. Woohoo! Ayan po, hello po. Ako po yung mag-ooperate nyo sa Zoom po. Merry Christmas po sa lahat. Ako po si Chris Rosete po from Pandak, Manila. Dari po kasabihan eh. Thank you po. Hindi po magpapahuli si Wenmark Malutukan. Ayan, ako nga po si Wen Balatukan mula po sa tahanan ng Tipas Hopia, Taguig City. Bumabati na maligayang Pasko po sa inyong lahat. Yun. Ito naman po ang bagong-bagong empleyado natin. Ivan Abrenica. Mula po sa RTV, Ivan Abrenica po. Bumabati po sa ating mga kagapay ng maligayang Pasko mula sa lungsod ng Paro-Paro, Dasmariñas City.
Maraming salamat. Wow, parang pala dyan. Opo. Yeah, dami pala. Ano bang meron sa Valenzuela, Hana? Ba't parang wala tayong naipagmalaki? Putong pulo! Ayun! Pulo! Ano po, Puno Family Park. Yan. At ang dating FEBC. Oh, diba? Ako, maraming salamat sa RTV. Dalawa pa lamang po yan sa mga teams na bumubuo ng sinasabi nga natin, no? Village of Believers na patuloy po naghahandog ng mga programa dito sa 702 DZAS. Siyempre po, meron din kami mga kaagapay na patuloy naman nag-e-ensure na yung ating audio, Kuya Lem, maayos na napapakinggan. Tama, ang mga project natin, mga behind the scene yan, pero hindi gaganda ang broadcast kung wala rin ang kanilang contribution. Kilalanin natin sila. Maligayang Pasko po mga kaagapay. Ako po si Reggie Villena ng Malolos, Bulacan sa makasaysayang Malolos, Bulacan. Okay. Tawagin din natin si Nathaniel Peralta. Hello po. Kamusta ba dyan sa Dubai? Saan natin? Maayos naman po. Medyo malamig kasi magpapasko na. Nathaniel Peralta po pala, galing sa bayan ng Guwapo't Magaganda, Las Piñas City. Yun eh. Ginaw tayo dun Naisahan mo kami dun Yes, Ate Jo. Sa Malolos, Bulacan, bayan yon ng mga bayani. Marami tayong mga bayani dyan, Kuya Reggie, di ba? Yung akala ko yun ang sasabihin mo, sabi mo mula sa makasaysayang Malolos, Bulacan. Makasaysayan yan. I'm Minememorize sure the Barasawayan Church, Kuya Lem, napakaganda ng itsura, diba? Something to look forward to kapag po lumuwag-luwag na ang atin pong mga alert levels. Sana po tayo hindi maging banyaga sa sarili nating bayan. At ito nga pong ating Christmas celebration dito sa 702 DZAS, patuloy po kaming bumabati sa inyo ng napakasagana, napakapayapa at punong-puno ng pag-asa ngayon pong Christmas 2021. Magbe-break tayo saglit, Kuya Lem. Mag-aandog po kami ng isa pang awitin na para sa inyo at nagpapatuloy itong exciting natin at masayang celebration. So, ito na po. Ngayon ay Pasko na. Pasko na, Pasko na. Magsaya tayong lahat pagkat ngayon ay Pasko na. Dinaan ang panahon para sa Panginoon. Magsaya dahil ngayon ay Pasko na. Pasko na, Pasko na, Pasko na. Magsaya tayong lahat pagkat ngayon ay Pasko na. Dinaan ang panahon para sa Panginoon. Magsaya dahil ngayon ay Pasko na. Pasko na, Pasko na. Magsaya tayong lahat pagkat ngayon ay Pasko na. Dinaan ang panahon para sa Panginoon. Magsaya dahil ngayon ay Pasko na. Pasko na. Magsaya tayong lahat pagkat ngayon ay Pasko na. Dinaan ang panahon para sa Panginoon. Magsaya dahil ngayon ay Pasko na.
Ito ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Ipinagdiriwang ang pinakamagandang regalo sa sanlibutan, ang Panginoong Hesukristo, pag-asa ng mundo, ang sanhi ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Welcome back sa ating celebration, DZAS Christmas Special. Ako pa rin si Lemel Rainier at kasama ko si... Aloha Zero po on 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Kasapi po kami sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Saan-saan po tayo naririnig, Kuya Lem? Yes, iba't ibang lugar yan. Meron tayo sa Tacloban, ano? Ayan. Meron din tayo sa Isabela. Ayan, meron din tayo sa Palawan. Meron tayo sa Davao. Meron tayo sa Cebu. Ayan, meron tayo sa Zamboanga. Ayan. At alam ko kasi may mga bago pa tayo eh. Baka may makalimutan ako. Luzon, Visayas, and Mindanao, we have 13 stations. Pinagpala po ng Panginoon ng Far East Broadcasting Company Philippines. At nawa nga po, patuloy na isama rin po kami sa inyong mga pananalangin. Kuya Lem, nagpapasalamat din tayo siyempre sa ating mga donors. Ay, oo, siyempre. Malaking bahagi sila, no? Talagang napakabuti ng Panginoon kasi ginagamit niya yung mga taong katulad nila na willing na, unang-una, mga prayer warriors yan, prayer partners. Yung mga iba naman, mga donors talaga, literally. Kasi tayo nga ay donor-based organization. 73 years na, going 74 years. Kaya sa kabutihan ng Lord, literal na walang commercial. Pero talagang mahirap isipin, ano? Sa tingin nga ng mga negosyante, parang imposible. Pero walang imposible sa Panginoon na gumagamit siya ng mga taong katulad mo, kaagapay, faithful sa pagpanalangin sa atin at saka syempre, sa iyong kung anumang paraan ay nagbibigay para tumuloy-tuloy ang ating gawain. Kaya siyempre lahat kami ay na-appreciate yan, kaagapay. Itong mga napapakinggan nyo, nakikita nyo ngayong umaga na ito, ay siyempre lahat po kami ay grateful po sa inyo. At mas gusto rin natin na mas makilala pa ng mabuti ng ating mga kaagapay ang mga narinig na lang pangalan, narinig na boses dito po sa 702 DZAS. May tanong tayo para sa mga kaagapay natin, Kuya Lem. Yes, mga kaagapay natin. Ayan, ang maganda siguro dyan eto mag-isip kayo, mabilisan lang to isi-share ninyo yung paborito nyong putahe, ano? Isasama nyo yan. Siyempre, meron din may kasama din na yung memories nyo na hindi nyo makakalimutan. So, mabilisan lang yan, pero I'm sure marami kayo niyan. So, pwede na kayo mag-umpisa mag-share, kaagapay, at ka-FEBC. Ayan. Una si Kuya Lem, ano po ba ang paboritong-paborito mong putahe kapag Pasko at bakit po? Yan, tama ka. Aloha, mauuna na ako, Kasi, alam mo, instant sagot ko dyan. Although nadadagdagan naman, Pero kasi, nasanay na ako talagang, hindi naman tuwing Pasko lang, pero yung arabiata na spaghetti. So, yan ang aking gawa na aking may bahay. At yun yung yung sauce niya, medyo maanghang, tapos konting leaves lang, tapos, wala halos siya meat Basically, walang meat siya. Pero lately kasi medyo naglalagay na ako ng konting meat para mas feeling, Ayun. Among others, Kasi siyempre, napakabuti na may mga nagbibigay din So, salamat talaga. Enjoy talaga pag bisperas ng Pasko. Ikaw naman, aloha. Ano pang paborito mong food? Talaga ilikas na may betchin sa mahirap na tanong yan. Ang sarap sarap ng Pilipino, sarap ng putahing Pilipino. Pero kapag Pasko po talaga laging kasama talaga sa pagkainan namin, yung fruit salad. Ewan ko naman kung bakit na isasama lagi yan sa ating kapagkainan. Pero I'm sure you and I can relate na kapag may fruit salad na may iba-ibang kulay ng mga ingredients doon, talagang alam mo, Pasko na talaga. Kaya po sa akin yan ang akin pong naaalala at aking nilulook forward na pagkain. Naaalala ko yung mga kasiyahan ng amin pong pamilya. Sa mga kasamahan naman natin, simulan naman natin sa ating mga production tech. Kuya Nat, ano po ba ang inyong paboritong putahe tuwing Pasko at bakit?
Ang pinaka-paborito ko talagang putahe sa Pasko is spaghetti na talagang nilalagyan pa ng hotdog, giniling, saka kung ano-ano pa. Especially kapag malamig. Mas gustong-gusto ko yung spaghetti na malamig, yung bagong lagay sa ref, ugutin. Ano ng keso. Mas trip ko po yung lasa nun. Yun ang isa sa mga gusto ko tuwing Pasko. Aba Dala po. Ipanawagan natin yan sa magiging girlfriend mo, Nat. Magiging may bahay mo. Madaling panlasa. Sabi ko, malamig na spaghetti, gano'n. Pagkaluto lang, lalagay na sa ref, ano? Kuya Lem. Kinakain ko, almusal yun, Kuya Lem. Tapos yun, wala nang init-init. Luto na, kain na kagad. Bagay na bagay sa trabaho mo yung paborito mo Opo. Pwede kang kumain ng malamig. Yan. Tonsil. Salamat, Natnat, for sharing. At matatagal na tayo magkakasama, Kuya Lem, no? Pero ngayon ko lang talagang nalamang gusto pala ni Natnat ng malamig na spaghetti. Kaya Ang susunod po natin from Prodtex, ang ating Kuya Reggie. Sige, Kuya Reggie. Ang paborito ko pong putahe tuwing Pasko ay ang traditional na ham. Kasi po naalala ko po kasi noon nang nabubuhay pa yung lola ko na ito po yung madalas na binibili niya at binibigay sa aming pamilya. Nice. Oo nga, no? Kasama lagi sa ating mga nilook forward kapag Pasko yung mga bilugan na ham. Thank you. Sino pa po ba ang ating tatanungin, Kuya Lem? Yes. Iba pa natin mga kasamahan. Ako, ang dami pa eh. Ano na kayo? Mag-volunteer na kayo. Baka makakalimutan kayo mamaya sa listahan natin. Parang ready nang mag-share si Aileen. Sige, ako na po. Sa amin, pagsamahin natin yung niluluto nila Ma'am Aloha at saka ni Natnat. Yon, spaghetti at saka malamig salad. Pareho? Hindi po. Bali, ako ay nakatoka sa akin lagi yung macaroni salad or fruit salad. Yan. Tapos, kasi hindi ako marunong magluto kaya ano na lang. Tapos yung spaghetti naman kay Romel, sa husband ko. Siya yung magaling magluto ng spaghetti. Yun. Yun yung mga paborito din ng kids namin. Yun po. Yun po yung isi-share ko. Magtatawag po ako. Okay lang kung sino Oo. Sino kaya? Si naman, si Kael ng Bayan. Anong paborito mo? Itik! Nakakagutom naman ng mga shinare nyo, Ate Ai. Pero ako, siguro, hindi lang siya pang Pasko Pang siya, all-time occasion siya Walang iba kundi ang Shanghai ng Bayan. Lumpiang Shanghai. Para talaga, alam mo yun, kasi pag gumagawa ka ng Shanghai, ng lumpia, hindi na siyang pang Pasko. Yung sa wrapper, kunwari may tira kang giniling, pwede mo siyang gawing meatballs, pwede mo siyang pamprito, patties, iba't ibang purpose Kaya ako talaga, favorite ko na menu talaga pagdating sa Pasko and all occasion is ang pambansang Shanghai. Ayan. So, syempre, ano kaya ang paboritong menu ni Kuya Ivan? Yan ang ating bagong kaagapay. Shanghai din kaya? Ay nako, nagkataon tayo. Ako po. Sa akin din, ako po, pag tuwing Pasko ay kami nagrarap ng mother ko ng lumpia. Bubudburan niya yung meat, itlog, kahit ano. Ako ang magrarap with love. At saka di ang pahuhuli ang pansit. Ang pansit ng aking Mudra Bells. Napasarap, madaming puta, may bola-bola, kahit meron pang dito carrots, anything, sasamahan niya pa ng pansit canton, nakayanda siya ng bihon. And then, yun, yung pinaka-favorite namin. Para long life din. Aba. Long life. Magtawag ka na, Ivan. Kuya Arvel. Shanghai din yan Ay, Shanghai ka rin ba? Si paborito kong ibalot Parang Shanghai gang kayo Kuya Wen, ano kaya ang ating paborito tuwing Pasko?
Ayan, ako po, hindi naman po lingid sa kaalaman ng mga tagapakinig po na nasa ibang bansa po si Mama. And memorable po yung mga Pasko na nagluluto po siya sa amin ng macaroni pasta in bechamel sauce. Yung bechamel sauce po ay what's bechamel? Sauce po na natutunan Parang po naririnig ko lang to kay Chef. Natutunan po ni Mama sa ibang bansa nung nagtatrabaho. Ngayon nagtatrabaho po siya dun sa Qatar. And pag-uwi niya po ng Pilipinas, ayun po yung niluto niya po sa aming magkakapatid. At nagustuhan naman po namin yun. Ayun po. Pakikwento naman yung bechamel. Oo. Ano ba lasa niyan? Yung bechamel po, para siyang in between sopas at carbonara po. Medyo rin po siya, saucy. And then, halos similar din lang din po ng sa carbonara. May mga ingredients lang po na, di ko alam parang meron siyang kick ng spiciness nung niluto ni Mama na hindi common sa mga carbonara. Kaya sabi niya, bechamel daw po yun. Hindi daw po yun carbonara. Ayun po. Pakinggan naman po natin kung ano yung paboritong pagkain ni Mama Mens. Nako, parang gusto kong pagsamahin yung kay Reggie, kay Aloha, at saka kay Aileen. Actually, salad din sa akin. Yun nga lang kakaiba. Potato salad. Oh. Yeah, the best yun. Favorite yun. Lalo na, actually, hindi ako naghahanda kundi yung sis-in-law ko, si Ate LV. Siya yung yun ang dinadala nila kapag during December 24 kasi yun yung family reunion ng mga padrinaw. And then, syempre, yung na hindi na namin matitikman ay yung ham na gawa talaga ng aming daddy na talagang as in with love na talagang matagal iproseso, matagal i-marinate at lulutuin sa isang kawa yung pata ng baboy. Yung yung parang Chinese na talaga na ham na matamis na maalat. Yun, nagmi-mix siya, masarap. Yun po. Maligayang Pasko po. Gusto ko namang marinig ang favorite food ni Abby. Glindo. Ayan po. Sa akin po, ang favorite food ko po, actually hindi naman ganun ka-favorite, pero more on sa tradition po namin sa family is nagbe-bake po ako and yung mother ko ng bake mac. Kasi binibigyan po namin yung mga kapitbahay po namin. So yung mga maliliit lang po na mga foil container, yun po, bali, kinamimigay po namin sa mga kapitbahay namin. And saan ang address niyo? Lilipat kami dyan. Sa Valenzuela. Delivery. Yes. Pero pick up na lang sa Ortigas. Wow. Oy. Ganyan po. Tapos may mga times din po na namumudmud din po kami ng mga cook food na din po sa mga street sa mga pulubi po. Ganun. So may mga times po na kapag naikot po kami, pagka pupunta po kami doon sa relatives po namin, tapos may mga madadaanan po kami, binibigyan po namin. So hindi naman po siya yung talagang necessary din na yung taste po ng pagkain, pero yung act of giving po, yun po yung memorable para sa akin. Yan lang po. And sino po kayo naman po ang favorite mo? Madami pong favorite to Kuya Aru. Yun. Yes, Beshi. Salamat sa pagpasa. Ang sa akin naman po, ang paborito kong putahe every Christmas ay pansit. At ang pinaka-favorite ko talaga ay fruit salad na may puso. Hindi kasi... Ayaw mo na ng Shanghai. Pangatlo po yun. Sa favorite, ibalot. Ayan, so... kasi pag gumagawa si Mama ng fruit salad, talagang matamis na matamis. Pero hindi yung tamis na nakakaumay. Yung tamang-tama lang yung tamis. Tsaka sobrang sagana sa prutas. Talagang... pinanindigan na fruit salad. Ayan. So, ayun yung lagi ko nire-request kay Mama tuwing sasapit ang Pasko. So, Ma, alam mo na. So, bukas, ready na akong kumain ng ilang basong fruit salad. So, yun lang.
So, ano naman kaya ang paboritong putahe ni Beshi Ate Hana? Ayan. Ayan, mahilig din po kami sa sa sweet. Dahil sweet po si Mama. So yung favorite po namin na nire-ready pag Christmas ay yung choco tiramisu. Yan po, alam ko po yung iba sa atin. na po yung choco tiramisu na yun. Yan, favorite po talaga yun ni Mama na ginagawa. So yung dinikdik po ng mga choco biscuits, nilagyan po ng kondensada, tapos nilagay po sa ref. Yan, sobrang sulit po nung chocolate na nanamnamin niyo po. Nagme-melt po sa inyong mga labi. Yes. Ang choco tiramisu ni Mama Babet. Yan. Paterno ng malamig na spaghetti ni Nati. Opo, pwede po yun. Lapit lang kami ni Jo. Ako lapit lang kami. Hindi po, papadeliver. Ayan, ano naman po kaya ang favorite na Christmas dish ng ating kaagapay mula dyan sa mga lugar ng matatapang? Yan, si Kayla Escalante. Ayun po, nahihirapan na po akong mag-decide ngayon kasi lahat po favorite ko. Pero bukod pa sa mga matatamis na talagang inuuna ko pong kainin, lagi ko pong request kay Mami yung hamonado po. Yun po kasi yung specialty niya. Tapos ire-request ko pa po na fried po yung patatas kasi mas masarap po yun para sa akin. So ayun po, mga dessert po, tapos hamonado at carbonara. Yan. Bri, ikaw, ano yung favorite mo? Ayan, so thank you so much, Kayla, no? Baka na malapit lang tayo. Joke lang. So, pinaka-paborito ko talaga na niluluto namin tuwing Pasko ay kare-kare. Yes, normal sa amin dito sa Laguna na parang hindi kami yung typical na mga handang spaghetti, kundi sa amin lutong bahay talaga. Minsan may kari-kari kami, minsan gumagawa rin kami ng iba. Yon. At saka kung gusto nyo ng pares bololo namin, pwede din naman. Ano kayo lasa? Miss ko nga yan. Yan, syempre itatanong ko yung sa kapitbahay namin na si Absi D. Ano ba yung paborito mo dyan? Ayan, right. Kapitbahay talaga. Ayun, ang favorite ko pong food. Actually, hindi naman po talaga siya pang Christmas. Kumbaga, pwede po siya iluto anytime. Yung sopas po, chicken sopas. Kasi talagang nire-request ko po yan kay nanay every Christmas. Kasi parang pag hinihigop mo yung sabaw na mainit, unlike po din sa spaghetti malamig. Kumbaga, iba po yung feeling ng sabaw pag madaling araw or hating gabi. Tapos kumbaga it feels like home. Yun, yung chicken sopas. Kaya favorite ko po yun. Ayan, sunod po si Kuya Chris. Yes, Chris. Yan, hello po. Sa akin naman po, nahilig po kasi ako sa matatamis. Buko salad po. So, kung natatandaan nyo po last year, yun po talaga consistent po ako and sinabi ko rin po na hindi po kompleto yung Pasko or yung salad pag walang buko. Yeah. Yeah, birthday po niya ngayon. Birthday niya yan, December 24. Yes. Happy birthday to you. Happy birthday, Chris. Happy birthday. Sino pa ba, Kuya Lem? Ako po. Ayan. Ako na lang yata no? Oo, ako na lang. Ako po ang hindi ko siya paboritong kainin, pero paborito kong gawin pag Pasko. Kasi ito yung nakagaya ni Reggie, ay naalala niya yung lola niya. So ako naalala ko yung lola ko na inintroduce sa amin yung paggawa ng halaya. Ube halaya. Nung bata ako, galit na galit ako sa lola ko pag pinapahalo niya kami kasi mula hapon hanggang alas 12 ng madaling araw, naghahalo kami ng halaya. Hanggang sa maging makunat siya para matagal yung buhay niya. So, ngayon, napapansin ko, hinahanap-hanap ko siya. So, every Christmas, gumagawa ako ng ube halaya. Not for myself, but for my family. So, yun yung, para sa akin, it's Christmas with halaya. Maraming salamat sa mga nag-share ng atin po mga paboritong kainin na alala sa pagdating po ng Kapaskuhan at yung karamihan nga rin po kahit hindi Pasko, pwedeng kainin ng mga yan, Kuya Lem. Yes, at talaga ang sarap ang mga Pilipino mahilig talaga sa masasarap na pagkain at saka syempre mahilig sa gathering Kaya kahit may challenges, tuloy pa rin ang
sabi nga, mini reunion kung pwede, hanggat kaya ng protocol, ano? Hindi tayo nagpapabaya. Pero ang maganda dyan, we spend time kasama ang mga mahal natin sa buhay. At siyempre, hindi naman nakakalimot sa masasarap na paborito nating pagkain. Kung sino man ang mga paborito nating tagaluto ng mga ito. At nakakatuwa yung makasama talaga natin sa FEBC. Ano? Kasi yung iba parang familiar na. Yung mga binanggit nila, naalala ko pa from last year. This year naman, parang may mga bago rin na na-share. Lalo na yung bago, si Ivan. Ano? Siyempre, bago siya. Pero ang nakakatuwa dyan, talaga iba-iba, no? Ang way natin ng mga Pilipino to celebrate. At of course, I'm sure na-excite pa rin tayo kasi bisperas pa rin ng Pasko. Enjoy pa rin tayo. So, bibigyan daan muna natin, itong inihanda pa rin natin isa pang awitin bago tayo magpapatuloy sa ating DZAS Christmas Specials. Heto na naman ang panahon ng bigayan, tanging araw ng Kapaskuhan. Ang bawat isa'y may handang regalo, Nobyembre pa lang ay hinahanda na ito. Sa dinami-rami ng inisip mong bagay, alin ba kaya ang ibibigay? Di ba't kay hirap at nakakaloko, lalo pa nga kung hindi mo alam ang gusto. Aguinaldo, o ano kayang aguinaldo na kailangan ng kahit sino sa pagsapit ng Pasko? Ito kayang aguinaldo, ang balita ng Ebanghelyo ay ipamahagi sa tao. Sa pagsapit ng Pasko, kay inam tong aguinaldo. Mayroong nagsasabi na kay inam ng pera na pang-aguinaldo sa kapwa. Ngunit ito lalo na't kapus pa, di ba't isang iglap lang ay nagagasta? Kaya't pakinggan mo ang aking mungkahi, bagay na ang Diyos ang may sabi. Hayot ang pag-ibig niya'y ipamahagi, tanging pangalan niya ang ipunyagi. Aguinaldo, o ano kayang aguinaldo na kailangan ng kahit sino sa pagsapit ng Pasko? Ito kayang aguinaldo, ang balita ng Ebanghelyo ang ipamahagi sa tao. Sa pagsapit ng Pasko, kay inam tong aguinaldo, o ano kayang aguinaldo ang kailangan ng kahit sino sa pagsapit ng Pasko? Kay inam tong aguinaldo, ang balita ng Ebanghelyo ang ipamalita sa tao. Sa pagsapit ng Pasko, kay inam tong aguinaldo. Ito ang 702 DZAS Christmas Specials. Nagbabalik po ang DZAS Christmas Specials. Ako po si Lemon Rainier. Kasama po si Aloha Cero on 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Patuloy pong mapapakinggan sa inyong mga radio at syempre online through Facebook and YouTube at sa GCTV Signal Cable Channel 185. Maaari din po ninyo kaming mapanood dyan. Maraming salamat sa patuloy na pagtutok sa atin pong programa. Lalo na ngayong bisperas ng Pasko. Napakinggan po natin napakagandang paalaala pagdating po sa music. Dito Kuya Lem, Yes. Nag-uumapaw ang atin pong mga puso kapag pagdating ng Pasko, meron tayong naririnig na mga awitin. Yes, iba talaga ang effect ng music sa atin. Lalo mga Pilipino, mahilig tayo sa music at kilala tayo. Salamat sa Lord sa buong mundo na mga mahusay na
mga musicians, kundi man singers, ay instrumentalist, at subok na yan. Hindi matatawaran yan. And of course, sa isa pang hindi matatawaran ay yung mga listeners and viewers natin, aloha, na talaga namang kung may masasabing loyal, siyempre loyal sila sa Panginoon muna. Tapos sa FEBC Ministry, siyempre damay na rin tayo. So iba-iba yan. Oo, meron nakatutok sa Facebook, ayan, at iba't ibang kaparaanan, tutok lang, at kahit ano pa ang weather, nandyan sila. Kaya salamat sa inyo, enjoy natin ang celebration natin ngayon. And we also continue to remind them, Kuya Lem, sa pagdating sa health and safety protocols, at patuloy na pinapagpasalamat sa Panginoon kapag po kasama ninyo ang inyong mga mahal sa buhay, yakapin po ng mahigpit yan. Siyempre, pagdating sa ating mga kakainin, ipagpasalamat sa Panginoon. Meron po tayong isa na namang taon na nagkasama-sama. Kung ano man po ang kalalagayan natin. Sa 2021 ay patuloy pa rin pong ipagsamapuri sa Panginoon. Bigyan ng kapurihan ang Diyos na nagbibigay po sa atin ng kanya pong mga biyaya sa araw-araw. Moving into 2022, Kuya Lem, panalangin natin na bibigyan pa rin tayo ng kalakasan, ng pag-asa ng Panginoon through our Lord and Savior, Jesus Christ. At dito nga po sa pag-asang meron tayo sa Kapaskuhan, gusto nating malaman din, Kuya Lem, sa ating mga kaagapay. Pagdating po sa mga memorable moments nila pagdating ng Pasko. Ikaw po ba, Kuya Lem, I'm interested. Meron ka po bang mabilis na laging naaalala kapag Pasko? Actually, marami akong pwedeng piliin, pero siguro ang isa sa pipiliin ko nung mas bata pa ako, nung buhay pa yung parents ko. Kasi we live in a compound, so anong nangyayari doon, pupunta yung mga kamag-anak namin kung saan-saan yon nanggagaling. Tapos dadalawin siyempre kami. Tapos may mga naalala ko na may yung mga palaging dumadating, tuwing Christmas Eve at even the days after that. So naalala ko yung gano'n, dahil marami kasi nagmamahal sa mga magulang ko. Of course, syempre damay na rin kami, yung mga kamag-anak namin. So yun ang fond memories ko, And of course, syempre, nung nag-asawa na ako, ay nung inabot pa naman kasi nung kinasal ako, inabot pa na buhay yung parents ko. So, Ate Maros. Yung mga ganung times namin with Maros and my parents. So, yun, talaga hindi makakalimutan yun kasi memories talaga yun. Plus, dumadating yung mga kamag-anak. So, enjoy talaga, may kainan, may kwentuhan, kumbaga nagka-catch up. Ayan. Ikaw, aloha, ano bang, I'm sure ikaw jolly person ka, So, marami ka ring memories definitely. Definitely, marami pagpapasalamat sa Panginoon pagdating sa Kapaskuhan. At yun nga, pagdating sa Pinoy na pamasko dito sa ating sariling bansa, talagang nag-uumapaw yung pagpapasalamat, Kuya Lem, na meron na namang isang taon na ibinigay ang Panginoon na magkakasama. Isa po sa usual na ginagawa namin after talaga ng bisperas, 'di ba, sa bahay kasi namin, kakain bisperas mamayang gabi, 'di ba? Matutulog, gigising ng kinabukasan sa Pasko, magbibigayan ng mga regalo. Ang pagpunta po namin sa Luneta. Lagi po naming dinadalaw si Lolo Jose doon sa Bagong Bayan. Ngayon po hindi ko lang alam kung magbubukas itong Rizal Park by Christmas. In Christmas 2020 sarado po kasi. Hindi po binukas ang parke noon. Ewan ko lang kung mabubuksan ngayon. So yan po yung naaalala ko na laging ilo-look forward. Araw ng Pasko, sugod sa Luneta. At nandun na kasama yung pagkain, tawanan, jogging, habulin mo yung mga pinsan mo. Nakatutuwa po na maalala iyan. At sana nga meron ulit pagkakataon sa awa ng Diyos na muling makadalaw diyan sa Rizal Park on Christmas Day. Papanalangin po namin at ng buo kong pamilya ang pagkakataong yan. Mga memories, mga gusto nating maalala at kapag naaalala, kaagapay, talagang ipagpapasalamat sa Panginoon. At ito nga pong ating programa ngayong bisperas ng Pasko, gusto nating makilala ng lubusan at mas malalim ang ating mga kasamahan na nagbibigay sa inyo ng mga programa araw-araw dito po sa 702 DZAS. Kuya Lem, I'll give you po the floor to call the next person to share a memorable Christmas.
Ayan, kasi ayaw naman natin palagi mahuhuli, no? Siyempre, unahin naman natin ngayon si Ate Jo. Yan. Ayan, Merry Christmas po sa lahat po ng kaka-tune in pa lang sa kanilang mga radyo at ginagawa po kaming background habang kayo po ay naghahanda sa inyong Christmas celebration. Dalawa po yung memorable Christmas po para sa akin. 2019 po, that's the time na umuwi yung sister ko from Denmark for so many years na nandun siya. Kasama niya yung buong family niya. Memorable kasi after nun, na binless niya kami, family namin, na makapunta ng Japan together with my parents at yung family ko and family niya. And then yung 2020, New Year celebration naman, memorable sa amin kasi yung Christmas of 2020, naka-quarantine si Chad nun eh. Meron siyang COVID. So kami rin, buong family naka-quarantine kami. Ang pinaka-memorable sa akin noon ay nagkasama-sama na kami nung New Year celebration. Never did I know na yun na pala yung huling pagkakataon na makakasama ko yung father ko. Naalala ko noon na tuwan-tuwa pa ako na nagpalabunutan kasi para maiba lang yung bibigay kong regalo sa kanila. Normally pera, pero kasi gusto nila sila yung bibili. Ang dami kong sobre na hinanda, tapos yung nanay ko nabunot niya agad yung pera niya. Yung tatay ko umabot pa siya ng 4 na bunot bago niya nakuha yung kanyang premyo. So tuwan-tuwa siya, yung halakhak niya I could still remember. And ang saya lang na inaalala ko na masaya pero umiyak ako, nakakatawa. Natutuwa ako na nabigyan ako ng chance ng Lord na celebrate ko yung 43 years of my life. Kasama ko yung tatay ko every Christmas, hindi po siya nagka-absent. Yun po, memorable siya talaga kasi yun na pala yung huling Pasko na makakasama ko yung tatay ko. And yun po, despite po na syempre nakakaiyak kasi wala na yung tatay ko, masaya po ako doon sa alaala na yun kasi punong-puno po siya ng saya, punong-puno po siya ng ng hope. And of course, he always end the celebration with a prayer and yung pong Bible reading po. So yun po yung pinaka-memorable po sa akin, Christmas with my father. Thank you, Jo. Appreciate that. At paalala yan sa ating lahat. Hindi lamang dahil may pandemya. We don't know, Kuya Lem, when is the last day of our lives on earth, no? Itong pandemya nga nagbigay sa atin ng paalaala. Seize the day. Every moment that the Lord has given us, na meron po tayong pagkakataon na mayakap, mag-thank you, mag-celebrate with our loved ones, patuloy po natin gawin yan. Because one day soon, each of us may be going home back to the Lord, di ba? Para maganda yung atin pong alaala kapag tayo'y nare-remember ng ating mga mahal sa buhay. Yan, with that, no, Kuya Lem, let's move to Eileen Valdez, our RTV supervisor. Hi, Eileen. Hello po, maligayang Pasko po uli. Sa amin po, ang memorable nung wala pang COVID, lagi kaming umuuwi sa Pangasinan kasi nandun yung lolo at lola ko. Then nung nagka-COVID is nung last year hindi rin kami masyadong naka-quarantine din kami nung 2020 na December. Tapos tuwing Pasko po, di ba nauwi po kami ng Pangasinan, umaakyat din po kami sa Baguio. kasi parang pang wala lang ng stress, di ba? Nanggaling ka sa Maynila na puro trabaho, pero yun, tapos yayayahin ako ng husband ko, kaming pamilya na pupunta ng Baguio, magliliwaliw. Tapos ngayon, yung aking mga lolo at lola, syempre COVID, yung naranasan po natin ngayon na pandemya, hindi naman pwede na iwanan po namin sila doon sa Pangasinan. Ang lolo at lola ko po ay 99 years old na sila ngayon. So, yun, praise God. At pinapahintulutan pa rin po ng Panginoon, nakasama pa rin po namin
sila. So, dinala na po namin dito, inuwi po namin dito sa Pangasinan sa Maynila para if ever na, syempre pag nandun po sila sa Pangasinan, yung syempre hindi po natin alam yung sitwasyon, 'di ba? Paano kapag nagkasakit sila, ganyan, ay ang hirap-hirap magbiyahe, lalo na po nung nagkasakit yung tita ko. Hirap na hirap kaming papuntahin dito kasi nga may mga checkpoint. Pero thank you kay Lord dahil alam ko na this Christmas, ngayong mamayang gabi, ay kasama po namin ang lolo ko at lola ko at saka yung mga tita, lahat po kami. Yun po yung the best na mangyayari po sa ngayong Pasko. Yan po. Thank you po. Ayan. At Aileen, so sino ba ang gusto mo na mag-share ng yung hindi makakalimutan na celebration nila? Sige, gusto kong marinig po si Brian. Yan. Hello po Ate Aileen. Hello po sa inyo lahat mga kaagapay. So, lingid po sa kaalaman ng lahat na actually yung pamilya ko po talaga ay mahilig po talaga kami sa karaoke. So, 24 pa lang po Sample. 24 pa lang po ng umaga, bukas na po yan hanggang kinabukasan. Sabi nga po namin, minsan lang tong Christmas Day na to. So, ang ginagawa po namin actually, 24 pa lang po, nagluluto rin po ako dito sa bahay. Then, eventually po, pagdating po namin ng 25, kami muna po magpipinsan, ay magkakaroon po kami ng mga different po, exchange gift po. So, kung mabunot mo yung maloko kong pinsan na minsan magbibigay ng malaking bato, kawawa ka. Tapos, isa po sa namin ay yung karaoke po namin na halos hindi po matatapos. Alam mo yung parang karaoke lang pero may mga nabirit, akala mo may contest, yung ganung pong bagay, yun nakakamiss po, lalo na po nung last year. And yung last year po nakakamiss siya kasi po, ayun po yung declaration ko na, Lord, ipunta mo ako sa trabaho na kung saan mag-grow ako, hindi lang bilang isang Kristiyano, kundi mag-grow ako bilang sa mga pangarap ko. And tinupad ng Panginoon yun, matagal man niyang sinagot, pero sabi nga nila, di ba, sa tinagal-tagal lang panahon, yung Panginoon pa rin yung mangunguna sa puso natin. And yun, welcome po sa akin dito sa FEBC at sa mga kaagapay po natin. Siyempre, yung una ko pong nakita nung pagpasok ko ng FEBC, Kuya Aru, kamusta ba yung Christmas mo dyan sa Pasig ngayon? Oo naman, masayang-masaya ang Pasko natin lagi dahil kasama natin palagi ang Lord, no? At siya ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. Siya ang reason bakit tayo nagse-celebrate. So, ang sa akin po, ang nais ko lang pong ibahagi na memorable Christmas with my family. Dalawa po Una, 2017, roller coaster yung emotion kasi yung mismong Pasko na yon hindi po kami okay na magkakapamilya kasi nagkaroon ng misunderstanding, nagkaroon ng parang kaunting gusot, sigalot, pero yung mismong Pasko na yon, ang prayer ko lang kay Lord, ayoko pong matapos tong December 25 na to na hindi po kami nag-uusap, hindi po kami magkakaayos. Napakabuti ng Lord kasi bago po matapos yung araw na yon, gumawa ang Lord ng way para po magkaayos yung parents ko. Magkaayos po kaming buong pamilya. So, talagang memorable sa akin yun kasi nakasanay na po namin na every Christmas, masaya kami, kumakain ng sabay-sabay, at nagkikwentuhan. So, that year, medyo kakaiba. Pero, pinakita ng Lord na talagang kapag may hindi pagkakaunawaan, siya mismo yung nagbibigay ng kapayapaan sa buong pamilya. So doon ko naramdaman din yung pag-ibig ng bawat isa sa aming pamilya. So talagang touching yun at talagang napa-thank you Lord talaga ako. Sabi ko, Lord, napakabuti mo talaga sa aming pamilya. And then yung pangalawa naman po ay last year lang. Maring na kwento ko na po ito pero ikikwento ko na lang po ulit para sa ibang kaagapay natin na nakikinig ngayon at nanonood.
kami rin po ay hindi nakaligtas sa COVID-19 dahil po mismong December 25 po namin nalaman na ang aking father po ay nag-positive sa COVID-19. Praise God dahil asymptomatic, pero dahil kailangang sundin ang health protocol, in-isolate po namin ang aming ama. Dun yung unang beses na nag-celebrate po kami ng Christmas na physically hindi po magkakasama kasi kailangan humiwalay ng aking father. So yung kahit na ganun, kahit nakakalungkot, still the Lord gave us the strength na at yung joy na i-celebrate pa rin ng Christmas kahit nakahiwalay yung isang member ng aming family. So, praise God dahil kahit na dumaan kami sa ganung pagsubok, hindi kami pinabayaan ng Lord, hindi kami iniwan. Kahit na nakaramdam kami ng kalungkutan, kahit na nakaramdam kami ng pangamba, still yung nag-uumapaw na pag-asa mula sa Panginoon yung ibinigay niya sa amin. So, bago po magtapos, gusto ko lang pong i-share yung talagang verse, yung Bible verse na talagang nagrema or naging mensahe sa aming pamilya at pinatunayan to ng Lord sa amin. Ito yung sa Isaiah chapter 41 verse 10. Ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. So ito yung salita ng Panginoon na talagang pinanghawakan namin nung mga times na talagang challenging. Talagang ang Lord ang naging sandigan namin at siya yung naging comfort namin sa panahon ng aming kalungkutan at yung pag-ibig niya talagang kahit kailan hindi po talaga magmamaliw. So, ayun. Okay, alamin naman natin ang memorable Christmas celebration ni Abby. Ayan po. Hello po. Muli ako po si Abby Gainlo from RTV po dito po sa lungsod ng Pasig. Tulad po ni Kuya Aaron na taga-Pasig din po. So, sa akin po, same lang din po nung parang sharing ko po kanina sa pagkain. So, ang Christmas po kasi namin as family is talagang tradition po of giving. So, for the past years po, ang ginagawa po namin is bumibili po kami ng mga mumunting groceries, tapos ipapak po namin yun unti-unti. I mean, di naman po ganun kalakihang amount. Kuwari, bigas, ganyan po. Pinapak po namin siya for at least 10 to 15 bags po. Tapos, yun po yung pinapamigay namin. Same lang din po sa lansangan lang din po. Yung mga makikita po namin na mga nangangailangan. Pero syempre po, hindi po kami namimigay ng bigas tapos wala naman silang sasainan. So, medyo naman po. Binibigay po namin doon yung talagang mga cooked food na din po. So, yun po yung yung hindi talagang mawawala na memorya sa akin. Kasi yun din po yung kinalakihan namin. And another thing po na talagang memorable po sa amin is yung, hindi ko na po matandaan na kung anong taon po pero yung kasama din po namin at buo po kami sa side po ng father ko na kasama po namin yung lola ko. Kasi same din po kay Ma'am Jo, 2020. Yun po. Naman po siya. Naka-celebrate naman po siya sa amin ng Pasko. Pero after po noon, nasa ICU na po siya. And pagkapatak po ng January 1, nakauwi na po siya kay Lord. So, yun po. Yung mga ganong memories din po. Sadyang hindi mo man po siya parating naaalala. Pero pagka andun yung pagmamahal mo kasi doon sa tao, biglang sisingit yung mga small details, yung mga ganun po na memorya mo para doon sa taong mga mahal niyo po. So, yun lang po. And sino po kaya next? Ano po tayo? Kael ng Bayan? Share na po natin ang ating memorable. Yan, thank you po. Ang ganda po ng sharing ninyo. So, para sa akin po, kasi ako yung taong bawat celebration, bawat event, lalo ng Christmas, gusto ko seize the moment, parang ito na yung best para sa akin. Pero the past year, naging kakaiba siya para sa akin. Hindi lingid sa kaalaman ng ating mga kaagapay yung nangyari sa akin. Nakuwento ko na to sa ating Family Matters Holy Week Special last April. Pero ayun nga, para matandaan din ng ating mga kaagapay, ako po ay naging infected din ng COVID-19.
last December. Kakaiba siya kasi biruin mo, yung December mo, usually kasama mo yung family mo. Pero yung December ko last year, most of the time, nagstay ako sa isolation facility. And praise God naman kasi December 22, 2020, I was discharged sa isolation facility. And praise God, sa ngayon kasama nyo ako and ito, nag-sharing tayo. Yay! Ayun po. Actually, memorable siya kasi tawag dito, dun sa likod ng isolation facility, may Catholic church, may simbahan. Tapos, may simbang gabi. So, makukumpleto ko na ata yung simbahan. Sayang, di mo na kumpleto. Opo, sayang 2 days na, 2 araw na lang. Pero ayun po, munti kang makumpleto kasi every 7 p.m. tsaka 4 a.m. may tugtugan ng lakas po talaga. So, memorable talaga siya sa akin kasi feeling ko makakabisado ko na yung mga kanta dun sa isolation facility. Wait, ang tawang-tawa ako. So, ayun. Pero nakakatawa kasi December 22, sinundo na ako from the facility and inuwi na ako sa bahay na umaawit pa rin ng kanta sa mind ko. Yun, pagdating sa bahay, kahit na naka-home quarantine pa rin ako, pero ang mahalaga, magkakasama kami nung Pasko and iba pa rin talaga yung may presence within sa family mo. Parang masasabi mo na hindi mahalaga kung gaano kadami yung nasa table mo, sa dining table mo. Hindi mahalaga kung ano yung naging achievement mo sa life noong 2020. Hindi mahalaga kung magkano yung naging laman ng savings account mo. Ang mahalaga, buhay ka. Ang mahalaga, kasama mo family mo. At ang mahalaga, binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na makasama yung mga mahal mo sa buhay. Kasi doon mo makikita yung kapangyarihan niya at yung kadakilaan niya na hindi ikaw si Kael na pababayaan ko. Pero ikaw si Kael na sinamahan ko sa COVID journey mo. And I praise God that sa aking Christmas celebration last year, naging worthwhile siya, naging kapakinabang siya sa family ko kasi kasama ko sila and eto, ini-enjoy ko yung life ko ngayon. Parang sinasabi ko nga na kailangan ko ibigay yung best ko sa bawat araw kasi mahalaga na, alam mo yun, binibigay mo yung excellence mo sa Panginoon sa bawat pagkakataon. Kasi hindi naman yung tao, hindi ikaw na kaharap ko ngayon or nakikinig ang pinapapurihan ko, kundi yung mas bigger pa eh. Sabi nga, there is bigger sea than sa COVID and that is Christ. So ayun lamang po, maraming salamat. So, tawagin naman po natin si Miss Hannah Placer ng Valenzuela City. Ako nga po pala si Kael, ang Social Engagement Coordinator po ng DZAS. Maraming salamat po, Kael Lambayan, wala dyan sa Angono. Ako naman po si classmate Hannah Placer, kasama rin po sa programming staff. So ako po, every Christmas po ay masaya at memorable po sa Family Placer dahil kasi ito po yung favorite season po namin. Parang September pa lang po, nagsiset up na po talaga kami sa bahay ng Christmas feels. Kasi ganun po kami ka-excited sa Pasko, especially po si Mama. Yun po talaga yung favorite season po namin. And then, bonding time ng family. And may tradition po kami ng mga boxes. Yung mga boxes po na yun, pinupuno po yun ni Mama ng goodies. May chocolates, may chips. Yan, simula elementary po, yan po yung ginagawa niya. Pero ngayong adult na po kami, ngayong mga professionals na po kami magkakapatid, nagpatahi si Mama ng sarili niya pong design, yung Christmas socks. Alam niyo po yun? Tapos doon po siya maglalagay ng pera. And then yung pera po na yun, galing po sa aming mga tito and mga tita abroad. And then si Papa po yung mangunguna sa reflection and prayer time po namin sa family. Tapos magpo-photoshoot po kami bago mag-Noche Buena. So every year po, ganun po yung scenario po sa family. Yun. But of course, yung pinaka-memorable pa na Christmas sa Family Placer ay yung huling Christmas na kompleto po kami. Yan po yung year 2019. Yan. Naalala ko noon kasi super saya po ni Papa noon. Lahat po kami kinukunan niya ng selfie dun sa phone niya. Ibang-iba po talaga yung saya niya nung time na yun. Masaya po yung kantahan and then ang ganda po ng reflection and prayer time po namin ng Christmas na yun. And yun pala, yun na rin po yung last time na makakasama namin siya na magiging kompleto kami dahil yun nga po, last year, 2020 ay
umuwi na po sa Panginoon ng aming Papa. And I believe yung Christmas 2019, yun na rin po yung memorable Christmas ni Papa with us. And lahat naman po ng Christmas namin ay nakasama siya, ay tinitreasure naman po namin yun. And we praise God sa ilang years po ng buhay ni Papa na nagkaroon po kami ng maraming Christmas memories. And lagi ko pong sinasabi na ano man yung dinadala natin sa sa bawat year, parang hindi naman po talaga matitigil yung Pasko dahil yung celebration naman po natin ay kapanganakan po ni Kristo, 'di ba po? Our hope is in Christ and our hope is Christ, and through Jesus Christ our pains will yield to its end. So kaya kahit na ganun po yung situation po namin, we rejoice and we are glad, 'di ba? Tuloy na tuloy pa rin po ang Pasko. Ayun po. At yun po yung memorable po na Christmas for us. And gusto ko rin pong marinig yung memorable Christmas naman po mula sa Laguna. Ayan, kay Absi Di Ferrer. Thanks, Ate Hana. Hello po, Merry Christmas po sa ating mga kaagapay. Ito po si Absi Di Ferrer. Sa akin po, isa po sa mga memorable Christmas celebration po sa akin is nung high school pa po ako. Siyempre, hindi naman po natin makakaila na iba po talaga din yung Christmas pag mas bata. Kumbaga, nagsa-celebrate ka ng mas bata ka pa, di ba po? Pero siyempre, iba rin po pag yung may edad ako. Pero yun nga po. Matagal na po siya, but still special pa rin po siya sa akin dahil yun po yung time na kumpleto po kami. Umuwi po yung ate ko, tsaka po yung asawa niya to celebrate the holidays po. Kasama kami. Kumpleto po kami, magkakasama po kami dito sa bahay. And sobrang nilolong ko po ulit ma-experience yun. And ayun po, kasi after nga din po kasi nung mga sunod po nilang uwi, hindi na po Christmas season. So nakakamiss po talaga yung sama-sama po kami nagsiselebrate dito sa bahay. And yun nga po, nung pandemic din po, mas naging challenging po and mahirap po yung pag-uwi nila. Kasi po, dahil po sa restrictions and sa pandemic po, pero salamat sa Lord kasi po sa power po ng technology na kahit nasa kabilang panig sila ng mundo, gabi man doon, umaga dito, is nakakapag-celebrate po kami ng sama-sama or real time. Kumbaga, pwede po kami mag-usap or mag-sharean kung anong handa nila doon sa kabilang panig. Ganun po. So, praise God po dahil, kumbaga kahit malayo po sila, nakakapag-celebrate pa rin po kami. And isa pa pong memorable na celebration sa akin is yung kasama ko po yung yung church meet ko po sa Victory nung nag-visit po kami ng isang orphanage po nung 2019 before po nung pandemic. Nagdala po kami ng food and gifts po para po doon sa mga bata, and sobrang memorable po nun kasi kitang-kita nyo po yung saya po doon sa mga batang binigyan po namin, and iba po yung saya na nabibigay po or parang fulfillment na yung nakapagbigay ka ng saya sa iba, and kumbaga parang na-extend po at na-share nyo po yung pagpapala na binibigay ng Lord sa inyo. Kaya po, isa din po talaga yun sa mga memorable experience ko po noong Pasko. Ayun po. Ayan, salamat. Maligayang Pasko po ulit sa atin lahat. Ako po pala si Wen Balatukan mula po sa Taguig City and from the RTV team. Ngayong 2021 po, ito po yung ika-10 taon na nagtatrabaho po si Mama sa ibang bansa. And doon po sa 10 taon yun, nabibilang lang po yung mga taon na nakasama po namin siya physically kapag Pasko. And despite yung challenges na magkalayo po kami, we are making sure na kasama pa rin po namin siya sa hapagkainan, and even po sa pagpe-prepare po ng mga kinakain po namin sa Noche Buena. Andyan po yung magsiset up po kami every Christmas ng tripod, and mag-video call po kami, tapos si Mama po yung mag-guide po sa amin kung paano po namin lulutuin yung mga handa po namin, kasi syempre kami nga lang po tatlong magkakasama, magkakapatid, and very limited lang din po yung alam namin sa pagluluto. And kahit na ganun po, nakagabay si Mama kahit na medyo iba yung oras sa ibang bansa compare dito. Nagpupuyat siya para masamahan po kami mag-prepare. And masaya din po yung
Christmas namin dahil ito yung panahon na dumadating yung padala ni Mama sa galing sa ibang bansa. Ayun yung inipon niya mula January hanggang pinapadala niya po kasi normally October. Tapos darating December dito sa Pilipinas. So masaya po kasi sabay-sabay po namin bubuksan din yung mga regalo niya, yung mga gamit na pinadala po niya, and mawi-witness din po niya kung gaano po kami kasaya at katuwa dun po sa mga natanggap namin. And nagpapasalamat po kami sa technology ngayon na despite these challenges na magkakalayo yung mga pamilya, nabibigyan ng pagkakataon na magsama-sama sa mga mahalagang pagkakataon po katulad nito. And hindi naman po sa parang nag-adapt na kami, pero nandun pa rin po kami sa part na nag-hope kami na one day, one Christmas, makakasama na namin physically si Mama for good, na talagang siya na yung magluluto sa amin. O kahit siya pa yung ipagluto namin, at kahit na abangan nyo na lang yung lutuin namin magkapatid, basta kasama namin siya, yung importante sa lahat. Gusto ko naman pong marinig kung ano yung memorable experience ni Kuya Nat ngayong Pasko. Okay. Most memorable ko pag Christmas is way back mga 6 years old ako noon. Nagsama-sama kaming mga magkakamag-anak sa bahay ng tita ko. At yun, nagpapaagawan ng laruan, tapos magbibigay ng mga candy na hindi mo mabibili sa tindahan. At yung sabay-sabay kaming pupunta sa church para magsimba bago ang salo-salo namin sa Noche Buena. Then yung memorable experience Christmas ko rin is yung tinutulungan ko yung father ko na magluto. Start ng 8 a.m. matatapos kami ng mga around mga 8 or 9 p.m. bago kami maggayak papunta doon sa bahay din ng tita namin. At kahit na medyo malayo yung mother ko, kasi nasa abroad po siya, is thanks sa technology, kasi every Christmas at bagong taon is nagsiset up din po kami ng video call para magkamustahan kami, magkwentuhan kahit na nandito po ako sa office. Tapos yung family, yung father tsaka yung mga kapatid ko nasa bahay, tapos yung mother ko nasa abroad, is parang nagsama-sama na rin po kami bilang as one happy family. Tapos namimiss ko rin yung mga relatives ko na nauna na umuwi na sa Panginoon, at mga pinsan ko rin na malalapit sa akin na may kanya-kanya may sarili ng buhay, na alos 2 Christmas na kaming hindi nagsasama-sama. So very memorable po sa akin yung mga yung sama-sama po kami sa Christmas, na magkakasayahan, nanonood ng television, saka nagkakantahan hanggang sa magtilaok ang manok. Tapos itong Christmas, may share ko lang po sa inyo na this 2021, tong Christmas po na to is first time po na hindi makakapagluto yung father ko ng mga paghahanda sa Noche Buena tsaka sa Medianoche. Kasi first time din po namin ma-experience ito. Nag-suffer po kasi yung father ko sa stroke. Yun po. First time po namin yon, at maasa naman po ako. Hindi po ako nawawalan ng pag-asa na itong Christmas na to is magiging mas masaya pa. Tapos sa magiging bagong taon, at sabay-sabay po kaming haharap sa panibagong taon na puno ng pag-asa, at alam ko po na hindi po ako pababayaan ng Panginoon. By the way po pala, ako po pala si Nathaniel Peralta, one of the production technician of 702 DZAS. At tinatawagan ko po ang susunod po sa akin ay si Kayla Escalante. Salamat nga pala, Wenmark, sa aking pagpili.
Thank you, Kuya Nat. Yan po. Merry Christmas po ulit mga kaagapay. Si Kayla Escalante po ito from programming team po ng 702 DZAS. Yan po, every year naman po for me po ay memorable po yung Christmas basta po kasama ko po yung family ko. Pre-pandemic po, lagi po kaming merong Christmas party po as a family po. May mga exchange gift. Tapos po sa mismong araw po ng Pasko, minsan namamasyal po kami. Then dahil nga po malapit lang po yung Cavite sa Pansol po, minsan po nagre-rent po kami ng resort. Yun po, magsiswimming po kami, magre-relax po kami kasi nga po lahat po kahalos kami ay may work po. Since holiday po, magpapahinga kami, mag-exchange gift, kainan, yan po. And meron po akong 2 Christmas po na memorable po. Una po, December 2015, ayun po yung unang Pasko na kompleto po ulit kami as a family dahil hindi na po OFW si Daddy. Umuwi na po siya dito sa Pinas for good. At ayun po, yun po yung unang Pasko na talagang hindi po kami nag-iisip na ilang linggo na lang aalis na naman si Daddy. Parang yun po yung unang Pasko na magkakasama nga po ulit kami. And then December 2020 po last year, negative man po ito kung titignan natin pero nakita po namin talaga yung pagsama sa amin ng Lord dahil po eksaktong Christmas Eve, November 24 po, kinuha po ng Lord yung tito ko po. Tandang-tanda ko po noon, nagluluto po kaming family. Then tumawag po yung tita po namin na kinuha na nga po yung tito ko ni Lord. Yun po, usually po, December 24 dapat magkakasama kami. Reunion na masaya, pero ito po kakaiba dahil nga po may nawala sa family namin. Mahirap po magsaya, pero despite po nun, tuloy pa rin po dahil nga po, we are reminded po dun sa message po ng Christmas, which is yung hope po na nagmumula po kay Jesus Christ. And this year po, looking forward po kami sa another Christmas po na magkakasama po kami as a family po. So ayun po, muli po ito po si Kayla Escalante at ikaw po, Mama Mench, ano po ang memorable Christmas celebration po ninyo? Thank you, Kayla. I'm Menchi Marcos po sa admin ng 702 DZAS, taga Valenzuela po, sa Poblacion, Valenzuela. Ang memorable sa akin, kung babalikan ko nung time na kumpleto pa po kami, na yung mga kapatid ko wala pa po sa abroad. So, 2 po sila na yung buong family po nila o yung iba lang po, mga may naiwan din na anak. So, kumpleto pa po kami, masaya. Yung mga, dahil nga sa dami namin, 7 kami na magkakapatid, plus yung mga asawa, plus yung mga anak, as in madami. So, yung pag mag-celebrate na po kami sa 24, katulad po ngayon, 24, mamaya po ay pupunta po kami ng Quezon City. Doon naman po kami sa brother ko. So yung pag dumarating na talaga yung evening na yung magto-25 na, ayan na ang pilahan sa mga regalo, yung mga pera, sige, sa daddy ko, pipila sila, sa mami ko, tapos yung mga bata, pipila sa amin. So ang saya-saya kasi ang dami namin. Dumating din yung time na nito na unti-unti dahil nga sa tumatanda ang aming mga kasama sa bahay, mami at daddy ko. So, nung 2020, nakasama po namin ang aming mami. So, itong mamayang gabi, hindi ko po alam kung paano kasi this first time po na hindi na rin po namin makakasama ang aming daddy, ang aming mommy. Kasi kinuha po siya nito lang po siya na taon 2021. So hindi maiiwasan na hindi namin balikan yung kasiyahan na kasama namin siya. Even last year na naka-wheelchair lang siya na yung kasama pa namin siya sa mga group picture, yung mga ganyan. So, this year alam po namin na nasa Panginoon naman siya, masaya sila doon, ang aming daddy, at na nagre-rejoice kasama ang Panginoon. And itong mamaya, I hope na with God protection sa amin. We are also
obeying the IATF protocol, the health protocol, na all of my brother and sister, even their wife, mga pamangkin ko are fully vaccinated. So kahit medyo marami kami, pero within the family lang din, malaki naman yung lugar. Kaya nahandun pa rin yung safety po namin na fully vaccinated po kami lahat. Kaya kahit papaano makapag-celebrate kami mamayang gabi ng Pasko na hindi na namin kasama ang aming parents. So, nakahawa kami, nahandun kami sa biyaya ng Panginoon at sa blessing din ng Panginoon sa amin na may mga pamangkin din ako, may kapatid din ako na na-COVID, na-infect. Puro ano lang naman po, asymptomatic at wala namang nasa mild. At with that blessing, maraming salamat talaga sa Panginoon kasi hindi talaga natin ito maiiwasan eh. Kaya yung maranasan namin ito at lahat naman sa buong mundo naranasan ng ganito na ma-infect and also yung mawalan ng minamahal sa buhay. Marami pong salamat, kaagapay, at patuloy niyo po kaming ipanalangin sa susunod na sa pagpasok ng taon na ito na ang proteksyon ng Panginoon ang nasa amin at sa inyo rin, mga kaagapay. Kasama niyo kami sa panalangin. Merry Christmas po. Ako po pala si Menchi Marcos sa admin, staff assistant. Ngayon po ay ating pakinggan si Mr. Chris Rosete ng RTV. Salamat po, Mama Mench. Muli po ako po si Chris Rosete ng RTV team. Memorable Christmas po sa akin is yun po, halos buong December po kasi nagbe-birthday po yung papa ko po, yung lola ko, and then ako po, and then yung tito ko po. And so, talagang full pack po yung December hanggang sa, yun po, hanggang mag-Christmas po. And nandun din po ako sa family ko po, family namin. Nakatira po pa, kasama po namin yung lola namin. And talagang sobrang dami pong bisita kahit nung bata pa po ako na parang sabi ko, ganito ba talaga yung Christmas na ang daming pumupunta sa bahay. And then hanggang sa lumaki na po ako. And yun po yung memorable sa akin na may nag-sleep over pa po doon po sa bahay ng 24 po. Tapos ng mga pinsan ko po, ng mga bata pa po kami. And then sabay-sabay po kami na kinabukasan. Ayun, nakaluto na, nakahanda na. Yung papa ko po, nakaluto na. Yung tita ko rin po. And then may iba rin pong mga bisita na may kanya-kanya pong potluck. Yun po talaga yung pinaka-ano namin na mag-ano sila na, ano yung dadalhin mo, ganun. And then doon po kami nagse-celebrate. Yung isa po pong memorable na Christmas is yung po nung last year po na yung po alam naman po natin na meron po tayong lockdown and talaga pong mahirap po na mag-meet. But then yun po, pinilit pa rin po namin na mag-meet. Yun po, thank you po sa technology, yun, nakapag-usap din po. But then, hindi naman po siya na, ang nangyari po is, hindi po siya actually na 24, but then, na-move po siya na around, February po ata yun, or January, na yun po, nakapagsama-sama pa rin po. And, yun din po, nung bago rin po mag-Christmas nun is, na-isolate po ako na yun po, nag-antay po kasi ng test nun for kung ano pong magpa-positive po ba ako. And yun po yung talagang sa akin po, hindi ko po makakalimutan kasi parang inas ko sigad na parang mangyayari ba talaga to na Lord,
gusto mo ba na ma-separate ako na ganun for the very first time. But then, yun nga, niready ko rin yung sarili ko na I know na di ako papabayaan ni Lord. And yun po, God willing po, before po na mag-Christmas po is, yun po, nag-negative naman po ako. And even po sa buong pamilya po namin is wala naman pong natama. Salamat po sa Diyos. And hindi man po katulad nung dati na marami. But then, yun po si Mama, si Papa, si Ate po. Kompleto po kami na nakapag-celebrate po ng Christmas. And even po today, this year, yun po, kakasama po kami. And sa iba po namin mga kamag-anak, ayun po. I-schedule po ulit siguro namin. Siguro di po ngayon. Kanya-kanya po muna. Para po safe. So mali po ako po si Chris. Siguro po, tuwagin naman po natin si Kuya Reggie. Salamat Chris. Muli po mga kaagapay, maligayang Pasko po sa inyong lahat. Ako po si Reggie Villena ng DCAS, Protect po ng DCAS. Para po sa akin, memorable sa akin yung nung nabubuhay pa po yung lolo at lola ko na naging tradition na po sa pamilya namin yung tuwing Noche Buena o tuwing December 24 ay nagsasama-sama po kami na kahit gaano po kalayo yung mga tirahan ay pinipilit pong makarating, magkasama-sama lang po. And then yung naalala ko po yung masarap na potahe ng iba't ibang potahe, mga pagkain, lalong-lalo na po ang lechon. Di po ito nawawala sa pagkainan. And then yung tuwing sasapit po, yung tuwing pagsapit na po ng alas 12 ng gabi, mga araw po ng Pasko ay yung siyempre po yung pagbubukas ng regalo, pagtanggap ng mga pera, mga aginaldo. Yun po ang pinagpapasalamat ko po sa ating Panginoon. Yung moment na nung panahon po ng aking kabataan na masaya po, walang inaalala. And then yung lahat po ay sama-sama kahit na sa loob ng nagdaang isang taon ay punong-puno ng sabi po nating problema or ano man ang pinagdaanan. Yun po ang malaking blessing po sa family ko na even though na wala na po yung lolo't lola ko is naging tradition na po namin na ituloy sa mga parents po, sa mga parents namin, sa mga pamangkin, sa mga magpipinsan. Yun po. At muli po, ako po si Reggie Villena ng Protect po ng DJS at muli po pinapasa ko po kay Ivan para po sa kanya Christmas, memorable Christmas. Okay. Maraming salamat po, Kuya Reggie. Ako po muli si Ivan Abrenica na RTV team. Muli bumabati sa inyo na maligayang Pasko. Ang aking pinaka-memorable na Christmas ay actually katulad din ng kay Ate Kayla. Every Christmas is memorable. But ang pinaka-memorable sa akin ay yung 2016 Christmas. Ang pinaka-best Christmas dahil kami ay magkakasama-sama. And yung sumunod na taon, medyo lumungkot at dahil ang brother ko ay sumakabilang bansa para tuparin ang kanyang pangarap
siya pumunta sa Japan upang magtrabaho at ngayon po siya ay English teacher sa Miyagi Prefect sa Miyagi Ken. And yun nga po, yung itong 2016 Christmas namin ay saya and lahat nagsasama-sama, lahat kami buong pamilya namin ng Almodovar and Dabrenica. Kami nandito sa nung taon na yun ay taya ang bahay namin dahil medyo spacious and thank God wala pong anything na patay or pinagpapasalamat ko po dahil yun ang taon na pinakakompleto po kami. Magsimula po sa magkakapatid, sa mother side ko. Sila pong tsaka po sa aming magpipinsan, kami very very complete and very very happy. And ito nga po, share ko lang po sa ating mga kaagapay. Tuwing Christmas, pagkatapos naming Noche Buena, dumidiretso po kami sa bahay ng lolo't lola ko sa Tondo, kung saan po ako galing. And dun po, kung after dito, uwi na sila. And doon namin sisimulan yung tradition namin ng namimigay ng pera ang mother ko worth 20,000 pesos. In bundle na 50 pesos, bundle na 20, bundle na 100, bundle na 500, and bundle na 1,000. Hindi po lahat ng bills, lahat ng presidente, lahat ng bills natin. So, yun nga, ito ang sinasabi namin na Bukulan 20XX. Ngayon, Bukulan 2016. Mother ko, aakyat yan sa may hagdan, sa medyo elevated na part ng sa bahay. And then, walang ni ho, walang yan. Basta, niya yan itataon niya na lahat, nagkakwento lahat, masaya, kumakanta. Lolo ko, nagkakaraoke kami, yun nga, lolo ko tsaka ako, kami lang, Frank Sinatra, laki akong lolo eh. So, ito, pag yan na, lahat nag-uusap, lahat, tawanan, makikita mo na lang, may bills ng 100, may bills ng 20 na umuulan hanggang sa yan na. Kaya tinawag namin Bukulan. Unahan kung saan ang 20 o saan naman nalaglag yung 1,000, saan man nalaglag yung 50. Minsan magkakakuhaan pa ng pare-pareho, sabay na spot. So, yun nga, yung pinaka-memorable sa akin. And gladly, wala namang nasasaktan, walang duguan. Yung yung friendly lang na, yung balyahan, kung sabihin natin. Yung talagang, dahil po pamilya, bakit namin sasaktan yung sarili namin? So, alam namin kung yung limit namin when it comes to those. So, ayun lang po mga kaagapay. Ako nga po pala uli si Ivan Abrenica ng RTV team. Maraming salamat po. Yan, ako narinig po natin mga kaagapay ang mga memorable Christmases ng ating mga kasama dito po sa 702 DZAS. At patuloy po, bakit nga ba tayo nagbabalik tanaw, Kuya Lem? Ano nga ba ang kahalagahan nito sa isang Christmas special program? Yes, kasi aloha, tsaka yung listeners and viewers natin, tsaka yung mga kasama natin ngayon, ay mahalaga talaga na binabalikan natin, yung hindi natin makalimutan mga pangyayari kasi reminder yan na napakabuti ng Panginoon. Pero ang gusto nating i-share sa listeners and viewers na hindi lang ito ang binabalikan ay yung puro masasaya. Even yung malulungkot na bahagi ng buhay natin, memorable din yan. At may mga pagkakataon nga doon mas malalim ang nagiging pagkilala natin sa ating Panginoon. Ang relationship natin sa Panginoon ay lalong na-purify o na-elevate, kasi isa pang karakter ng Panginoon tapat siya, So tapat sa pangako niya, faithful siya at pinoprotect niya tayo. Kaya kung napansin natin yung mga sharing natin kanina bumabalik sa Panginoon sa kanyang kabutihan, yung provision niya, yung protection, yung pag-sustain. Kaya nga tayo magkakasama ngayon, di ba? Aloha. Ang saya-saya natin, sinaselebrate natin ang kabutihan ng Panginoon
sa kasalukuyan. Mm-hmm. Magpapasalamat ka talaga, no? Meron kang makikita, Kuya Lem, na ipagpapasalamat sa Panginoon. Whether we see that as a sad memory or a wonderful memory, meron po na ipapaalala sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos na ito ay mula sa Panginoon at meron tayong ikatututo rito. Marami pa po tayong mga gagawin dito sa Christmas special ng 702 DZAS. Pero yung mas mahalaga, bukod sa mga memories na naibahagi namin, yun pong pananalangin, Kuya Lem. Kaya babalik po tayo makalipas ang ilang paalaala. Ito ang 702 DZAS Christmas Specials. Uy, admit mo na sila, Tito Manuel. Andyan na sila, oh. Wait lang, sunod-sunod. Kanina pa daw pala nakaredy si na Tita Ani. Ready na ba yung handa natin? Mamaya may sharing portion pa tayo. Yes, Mommy. Waiting na lang po sa iba. Dali! Na-excite na ako makita sila. Uy, ayan na! Nandun na sila Tita at Tito. Sige nga, mag-attendance check tayo. Tito Manuel? Check. Tita Ani? Check! Nancy? Check! Junjun? Check! Julia? Check! Jenna? Check! Tita Mavi? Check! Ayan, kumpleto na tayo. Ano pang handa niyo dyan, Tito? Adobong manok, syempre. Papahuli bang napakasarap na macaroni salad ni Tita Ani nyo? Ay, wow! Wait, parang may nakikita pa ako sa lamesa nyo. Nag-bake si Jenna ng yema cake? Ay, hindi pwedeng hindi kami makatikim niyan. Magpadala kayo bukas niyan dito, ha? Ayan, countdown na tayo! In 3, 2, 1, Merry Christmas! Hindi man tayo sama-sama ngayong Pasko, marami pa ring paraan para magbuklod-buklod tayo. Kalakip ng dasal at makabagong teknolohiya, ituloy natin ang sama-samang saya. Merry Christmas, kaagapay! Pagbati mula sa inyong FEBC Radyo TV. Ito ang inyong 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng sambayanan. Nagdiriwang, nagbubunyi sa tunay na diwa ng Kapaskuhan at biyaya ng pagsapit ng bagong taon. Ito ang 702 DZAS Christmas Specials. Yan, kaagapay, samahan mo kami sa pananalangin at pangunahan sa unang bahagi, no, ng ating prayer time ni Arwel Mendoza. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito, Lord, na manalangin. Tunay nga, O Diyos, na Ikaw ay dakila at mabuti sa aming buhay. Lord, sa oras na ito, inaalala po namin ang aming mga kababayan, ang aming mga kaagapay, Lord, na nasa bilangguan. Lord, magpapasko po, Panginoon, at ito po ay hindi po madali, Panginoon, sa mga kaagapay po namin nasa bilangguan. Lord, right now, Lord, dinadalangin ko po na touch them, Panginoon. Lord, kayo po yung magbigay sa kanila ng kagalakan. Lord, kung sila man po ay nalulungkot ngayon, Lord, Holy Spirit, we pray, Lord, na yakapin niyo po sila, Panginoon. Remind them, Lord, kung gaano niyo po sila kamahal, Lord, despite ng ano man yung mga nagawa po nila, Lord God, kahinaan na dapaman, Panginoon. But still, Lord, hindi po mababali yung katotohanan na, Lord, lahat po kami ay minahal mo. Kami po ay, yung pag-ibig mo po sa amin ay hindi po nagmamaliw. Lord, yakapin niyo po sila, bigyan niyo po sila ng joy, Panginoon, at yung peace, Panginoon, na nagmumula po sa inyo ay umapaw po sa kanila, dumaloy po sa kanila, Panginoon. And Lord, dinadalangin ko rin po na i-protektahan nyo rin po sila,
Panginoon, ganun din po ang kanilang pamilya. Lord, masakit man ito sa kanilang pamilya na hindi po sila kumpleto. Pero Lord, kayo po yung yumakap sa kanilang mga pamilya. Lord God, kayo po yung magbigay rin sa kanila ng kagalakan, Panginoon, at yung kapayapaan. Lord God, I also pray, Lord, na i-bless nyo rin po, Panginoon, yung mga churches, Lord, na patuloy na nagre-reach out for them. Lord, I pray that you strengthen your servants, Panginoon, as they reach out, Lord God, sa mga kaagapay po namin nasa bilangguan. Lord God, i-open nyo po yung mga minds po nila, yung heart po nila, Lord God, sa inyong mabuting balita. And Lord, make a way, Panginoon, upang, Lord God, ay makatanggap po sila ng iyong mabuting balita at tanggapin ka po nila bilang Diyos at Hari ng kanilang buhay. Lord, kung may mga gusot man, may mga sigalot man, Lord, sa kanilang pamilya, Lord, kayo po yung mag-ayos po nito. Because, Lord, you are our Prince of Peace, Panginoon, and Lord, walang gusot, Lord, na hindi niyo po kayang ayusin. Lord, muli, inaalala po namin sila, Panginoon, yung pag-ibig po na nagmumula sa inyong aming dalangin na kanilang maramdaman, Lord God, at yung nag-uumapaw, Panginoon, na pag-asa mula sa inyo ang kanilang makita, matagpuan at maramdaman. Muli, maraming salamat po. Tunay nga na kayo po ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. Kayo po, you are the reason of this celebration. Lord, patuloy ka po naming pinupuri, patuloy ka po naming pinapasalamatan, at patuloy ka po naming itinataas sa aming mga buhay. Again, we thank you, Father. We thank you, Lord Jesus Christ. We thank you, Lord Holy Spirit. Panginoon, sa lahat po ng ito, Lord, yung kalooban nyo po lamang ang siyang maganap. We love you, Lord, and this we pray in Jesus' mighty name. Amen. Ako po si Wen Balatukan. At this point, let's pray for the elderlies and bedridden. Manalangin po tayo. Heavenly Father, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon po na ito na makalapit sa inyo at maitaas po ang mga buhay ng mga nakatatanda at nasa banig ng karamdaman. Panginoon, turuan mo po kami, Panginoon, na mas mahalin po, Panginoon, ang mga nakatatandang nakapaligid po sa amin, O God. Bigyan mo po kami ng mas malaking puso para sa kanila. Make us patient, Panginoon, and make us slow to speak sa mga nakatatanda around us, Panginoon. Lord, gawin mo kaming vessel ng pagmamahal mo sa kanila, O God. Ngayong Pasko, Panginoon, we remember yung mga matatanda na nagse-celebrate ng Pasko mag-isa sa mga orphanage, sa mga home for the aged, Panginoon. Yakapin mo sila, Panginoon. Shower them with your love, O God. At higit sa lahat, Panginoon, ipakilala mo ang sarili mo sa kanila, Panginoon. We pray for the salvation, Panginoon, of the elderlies, Panginoon, sa mga facilities, Panginoon. Nawa, makilala ka nila. And kami, Panginoon, na mas malalakas pa, mas mga bata, inspire us, Panginoon, and make this a wake-up call for us, Panginoon, to number our days, Panginoon, so that we may gain wisdom, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga lola po namin, nakasama po namin sa bahay, lolo't lola, Panginoon. Ganun din po sa mga random na matatandang nakakasalamuhan namin sa araw-araw, Panginoon. May we pray, Panginoon, na mas maging mahaba ang pasensya namin sa kanila, O God. Mas maging mapagmahal kami sa kanila. For one day, we know na darating din po yung panahon na kami po ay tatanda at kami po ay mas mangangailangan din ng same na pagmamahal na dapat po ay natatanggap, Panginoon, ng mga nakatatanda, O God. We also want to pray, Panginoon, for the bedridden, mga nasa banig ng karamdaman, O God. We pray for complete healing, Panginoon, sa kanila. They may be limited in the physical, Panginoon, but that doesn't mean, O God, that they are limited in the spirit, and we are with them in the spirit, O God. Itinataas namin ang buhay nila sa inyo, Panginoon. Also, special prayer, Panginoon, for the father of Kuya Nat, Orlando Peralta, O God, na currently nagre-recover, Panginoon, from experiencing stroke, O God. We pray, Panginoon, for complete healing, Panginoon.
Holy Spirit, Panginoon, I pray that you grant him healing, Panginoon. Lahat ng part ng kanyang pangangatawan, Panginoon, hipuin mo, O God. We know that ikaw ang Diyos, Panginoon, na gumagawa ng miracles, Panginoon. And we anchor our faith in you, God. I pray, Panginoon, na bigyan mo, Panginoon, ng mahabang pasensya si Kuya Nat, Panginoon, mas malaking puso para sa kanyang ama, O God. Maraming salamat po, Panginoon, for this opportunity na maitaas ang mga nakatatanda at mga nasa banig na karamdaman, Panginoon. We are one with them, O God. We remember them this Christmas, Panginoon. Panalangin namin, Panginoon, yung salvation ng mga taong ito. Panalangin namin, Panginoon, na tulad namin, nakakilala sa inyo, makita din nila at matanggap nila ang totoong regalo ng Pasko, Panginoon. At yun na yung kaligtasan na nanggagaling sa iyo, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po. Just wanna say we love you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Menchi Marcos po sa 702 DZAS sa admin. Samahan niyo po ako na ipanalangin ang mga orphans. Panginoon, maraming salamat po sa buhay na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po na kayo po ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amin pong idinadalangin sa inyo sa umagang ito, Panginoon. Yakapin niyo po, Panginoon, ang mga bata na nasa lansangan, ang mga bata, Panginoon, na walang pamilya na matatawag, Panginoon, mga neglected babies, children, Panginoon. Lord, kayo po, Panginoon, ang mag-preserve ng kanilang mga buhay, Panginoon. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Kayo po ang maging kanilang init, Panginoon, na kung saan kayo po ang yayakap sa kanila. Kayo po ang magpo-provide ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon. You are the Father, Panginoon, of a fatherless, Lord. Embrace them, protect them, Panginoon, lalo na po ngayon, Panginoon, na kami po ay nasa under pa po ng mga COVID, Panginoon. Protect them, Panginoon. Alam po namin na marami po sa kanila ay hindi pa po mga vaccinated at talaga pong hindi po nabibigyan ng mga vaccination, Panginoon. Lord, alam po namin kung ano po ang kanilang nararanasan. Sa bawat iyak po nila, Panginoon, kayo po, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng pagmamahal. Kayo po ang magbigay ng proteksyon, ng mga biyaya, ng mga pagkain na kailangan po nila. Alam po namin, Panginoon, na marami po kayong anak diyan, Panginoon, na tumutulong, Panginoon, sa kanila. Maraming salamat po sa mga organization, Panginoon, na ginagamit ninyo, mga City Social Welfare, Panginoon, na sila po, Panginoon, ang nagiging daluyan nyo po, Panginoon, kung paano protektahan ang mga babies, ang mga batang ito, Panginoon. With your love, Panginoon, ginagamit niyo po sila. At nawa, Panginoon, sa aming panalangin na ito ay makaranas po sila ng isang pamilya na matatawag po nila na kumpleto, na mag-a-adapt po sa kanila, Panginoon. Ang 702 DZAS, Panginoon, ay malaking suporta na ibinibigay po namin sa mga DSWD, sa mga City Social Welfare, Panginoon, na pinapanawagan po talaga namin na ang mga batang ito, Panginoon, ay magkaroon ng tunay na mga magulang na magpapalaki sa kanila, magbibigay, Panginoon, ng pagmamahal na nanggagaling sa kanilang puso, na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. Nawa, Panginoon, ang aming dalangin na ang lahat ng ito, Panginoon, ay makarating sa inyo, Panginoon, at kayo po ang makapagbibigay ng solusyon, Panginoon, at makapagbibigay ng kanilang mga pangangailangan. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po si Reggie Villena. Manalangin po tayo. Aming Panginoon, itinataas po namin sa inyo
ngayong Kapaskuhan, ngayong araw ng inyong kapanganakan, ang lahat ng may karamdaman, maging ito man po ay dahil sa COVID-19. Lord, ipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay para po sa pagpatuloy na kagalingan. Lord, ngayon din pong araw na ito ay amin nang inaangkin ang kagalingan ng bawat isa. Muli po, Panginoon, salamat po sa patuloy na pagpapala sa aming kalusugan. Salamat po sa biyaya ng buhay. Salamat po sa inyong pagmamahal. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po si Hannah Placer, kasama po sa programming staff. Tayo po ay dumulog sa Panginoon para sa ating bansang Pilipinas. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na ito na makakalapit po kami sa trono ng iyong biyaya. Salamat Lord God sa grasya po ninyo, sa inyong mercy and sa pag-ibig na hindi nagmamaliw kailanman. Lord, dinudulog po namin sa inyo ang aming bayan. Panginoon, kayo po ang kumilos mula po sa mga government officials, sa amin pong mga namumuno sa aming bayan, Panginoon. Patuloy niyo pong bigyan ng wisdom ang bawat isa. Lord, tulungan niyo po sila na isipin, Panginoon, lagi yung kapakanan po ng taong bayan at hindi po yung pansariling interes, Panginoon. Mahabag po kayo sa aming bansa and tulungan niyo po ang bawat namumuno sa aming pamahalaan, Panginoon, na talagang mamuno, Panginoon, ang naaayon po sa inyong kalooban. Ilagay niyo po sa puso nila yung pagmamahal po sa bayan and nawa maging mindful po sila sa kapwa and tulungan niyo rin po sila na encourage din po yung taong bayan na to really serve you, Panginoon, and mahalin ang kapwa, maging bahagi po ng solusyon din po sa aming lipunan. Sila po yung maging instrumento, Panginoon, ng pagbabago po sa aming bayan. Gamitin niyo po sila, Panginoon. Kasangkapanin niyo po sila and igawad po ninyo yung pagmamahal sa bawat isa, Panginoon. Lalong-lalo na sa darating po na election season, Panginoon, yung pagkakawatak-watak, Panginoon, ng bawat Pilipino. Help us, Lord God, na to really unite and sa pamamagitan po ng pagboto po ng bawat Pilipino, Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa na to really vote kung ano po yung naayon po sa inyong kalooban, Panginoon. Yung mamumuno, Panginoon, na tanging kayo yung mapapapurihan and na magsiserve po sa taong bayan, Panginoon, ng wala pong pansariling interes, Panginoon. Bagkus, Panginoon, yung susundin kung ano po yung naisin po ninyo at maging ang magiging influence po nila ay inyong mga salita po, Panginoon. Lord, sa inyo po namin tinitiwala ang aming bayan. Kayo po yung kumilos, Panginoon. And kayo rin po ang tumulong po sa bawat isa na kami, Panginoon, even sa aming stasyon, Panginoon, tulungan niyo po kami na truly maging inspiration po kami sa bawat isa and help us, Lord, lahat ng Kristiyanong Pilipino ay maging ilaw at asin, Panginoon, sa aming community and even sa aming pamilya. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal kong bayan, bakit ka nagkaganyan? Langit mong inaasam, lupa ang binagsakan. Di ka na nga makaahon, patuloy pang nababaon. Kay taas ng iyong lipat noon, ba't gumagapang ka ngayon? Pinakamamahal kong bayan, ano nga ba ang dahilan?
Sa kabila ng pagsisikap, bakit pa rin naghihirap? Sa bighating lumalaganap, gumuguho ang pangarap. Kung sino-sinong tinawagan, Diyos pa ang kinalimutan. Pinakamamahal kong bayang Pilipinas, natatangi ang daan patungong bukas. Kung makakaisa'y muling mabubuo ang pangarap, at nang minsan pa'y muling magapos ang paghihirap, bigis natin panalangin sa iisang Diyos natin, manumbalik sa Kanya hanggang wakas. Pinakamamahal kong bayang Pilipinas, pinakamamahal kong bayan, ano nga ba ang dahilan? Sa kabila ng pagsisikap, bakit pa rin naghihirap? Sa bighating lumalaganap, gumuguho ang pangarap. Kung sino-sinong tinawagan, Diyos pa ang kinalimutan. Pinakamamahal kong bayang Pilipinas, natatangi ang daan patungong bukas. Kung makakaisa'y muling mabubuo ang pangarap, at nang minsan pa'y muling magapos ang paghihirap, bigis natin panalangin sa iisang Diyos natin, manumbalik sa Kanya hanggang wakas. Pinakamamahal kong bayang Pilipinas, Pilipinas, Ito ang 702 DZAS Christmas Specials. Babalik tayo, no? Excited talaga tayo. Sobrang saya tayo ngayon at of course, hindi natin nakalimutan ang ating mahal na bayang Pilipinas. Ayan. Salamat sa sharing natin kanina. Talaga ako personally, no? Maraming natutunan. Some more, no? Sa mga kasama natin sa isa't isa. And maganda rin, I enjoyed the prayerful meaning time. Yung meaningful na prayer time kita mo. So sobrang excited, nakakabalik-baliktad. Ang maganda kasi dyan, talagang hindi natin nakakalimutan na dumulog sa Panginoon. At syempre, yun talagang espiritu, no? Ang diwa ng Pasko ay ang pagmamahal ng Panginoon sa Kristo. Of course, ng Diyos Ama, Panginoon sa Kristo, at ng Holy Spirit sa atin. Ano? At eto, mukhang kailangan natin magpaalam. Ano? Talagang nag-enjoy tayo. Ayan. So, time flies. Ang bilis lamang ng ating mga huntahan dito po sa 702 DZAS. Ako po si Lemo Rainier. At si Aloha Zero po, 10 na mga kasamahan natin dito sa 702 DZAS. Bumabati sa inyo ngayong Christmas 2021 ng Maligayang Pasko at Manigong Bagong Taon mula sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan! Ito ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Ipinagdiriwang ang pinakamagandang regalo sa sanlibutan, ang Panginoong Hesukristo, pag-asa ng mundo, ang sanhi ng maligayang Pasko at manigong bagong taon.